Pakibati po natin yung katabi natin, a blessed evening to you. May mga pangarap tayo sa buhay. Siguro lalong-lalo na yung mga kabataan dito, punong-puno ng mga pangarap. Gusto kong maging ganito, gusto kong magkaroon ng ganyan, gusto kong magkaroon ng ganitong klaseng buhay. At alam ninyo, siguro si Jose, nung naipagkasundo siya kay Maria, nagsimula na siyang mangarap sa kanilang buhay pamilya. We can just imagine Joseph dreaming a lot of things for their future family. Pero what if one day, malalaman mo na lang at sasabihin ng Panginoon sa iyo, alam kong marami kang pangarap sa buhay mo, pero hindi yan yung pangarap ko para sa iyo. What would you feel? Ano ay ang pakiramdam na lahat pinagpaguran mo, plinano mo, na-imagine mo na, nariyan na, pero sabihin ng Panginoon sa iyo, may ibang plano siya para sa iyo. Siguro ang hirap tanggapin, no? It's hard to give up the dreams that you have pictured for yourself. It's hard to give up the dreams na pinagpaguran mo. It's hard to give up the dreams na alam mo talagang para sa iyo, pero kapag sasabihin ng Diyos, hindi yan yung para sa iyo, kundi may mas magandang plano ako para sa iyo, siguro magdadalawang isip muna tayo bago sabihin natin na, sige po, Panginoon, susundin ko po yung kagustuhan mo para sa akin. Alam niyo si Jose ganun eh. For sure, nasaktan siya nung nalaman niya, talaga si Maria na ipinagkasundo sa akin, ngayon buntis. Paano na lang yung mga pangarap ko para sa kanya? Paano na lang yung mga pangarap namin sa aming pamilya? And that's why, siguro, no, he was baffled, he was in desolation. Parang gumuho lahat ng parte sa mundo ni Jose. Pero alam ninyo, God was there to rescue Joseph. Sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng anghel, ipinaalam ng Diyos ng pagkawasak ng pangarap ni Jose ay parte ng isang mas malaking pangarap para sa kanya at para sa buong mundo. Kaya tama nga yung sinasabi nila, no? Sometimes, when dreams do not happen, when our dreams do not happen in front of us, hindi ibig sabihin nun na-reject yung mga pangarap na yan. Di ba tayong sinasabi nila, your dreams are valid. At kapag hindi nangyari yung mga pangarap na yan, hindi yan rejection, redirection lang sa isang mas malaking plano para sa iyo. And that's why Joseph, nung marinig niya at makita niya yung plano ng Diyos sa kanya para kay Maria at para kay Jesus later on, sa pamamagitan ng panaginip at sa pamamagitan ng anghel, hindi siya nagdalawang isip na sundin ang plano ng Diyos para sa kanya. Well, it's easy to say that, no? Ang daling sabihin na, okay, I'll follow the will of the Lord. Pero hindi ibig sabihin nun that when we follow the will of the Lord, hindi ibig sabihin nun masasaktan tayo. It's part of it. Hindi ibig sabihin nun we will give up something from us. That's part of it. Kasi nga, when we follow the will of God, kapag sinundan natin yung plano ng Diyos, may mga bagay na kailangan mong pakawalan. May mga bagay na kailangan mong isakripisyo. May mga bagay na kailangan mong pagdaanan para sundan ang pangarap ng Diyos para sa iyo. At para kay Jose, siguro, napakasakit yun. I've already these dreams for my family, pero may pangarap pa pala yung Diyos para sa amin. In my own experience, may dalawang klase ng reaction to eh. Kapag nalaman natin na iba yung pangarap ng Diyos para sa atin, pwede yung tao na yan lumayo
Pwede yung tao na yan, lumayo sa Panginoon, sabihin niya, and blame the Lord, Lord, why did you put me into this kind of situation? I'm suffering so much, I've invested so much into this dream, tapos hindi pala ito para sa akin. Pwede tayong lalayo sa Diyos, magdaramdam, and we will blame the Lord sa mga sakit na kailangan nating pagdaanan. Pero, si Jose, iba yung ginawa. Si Jose, tahimik at nanatiling matuwid. Alam niyo, dati, sa kanilang panahon, kapag nalaman ng isang dalagay nagbuntis ng walang ama, pwede mo siyang expose at pwedeng ipapatay gamit ang pambabato. Pero dahil si Jose ay isang matuwid, hindi na iyang mangyari yan para kay Maria. See, it's so amazing to point out that Joseph was hurt already, nasaktan na si Jose, pero hindi niya piniling manakit ng iba dahil siya ay nasaktan. He was hurt, but he chose to become righteous no matter what. Sinabi niya, hindi ko gagamitin itong pain na to para saktan din yung ibang tao. Hindi ko gagamitin itong sakit na nararamdaman ko para maramdaman din ng ibang tao yung sakit na nararamdaman ko. Well, in fact, for most of us, I myself, siguro kapag sinaktan tayo, gusto natin sabihin, dapat masaktan ka rin. Dapat bumalik sa iyo yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Pero hindi, no? Ginamit niya yung pain, yung sakit na yan, para tumahimik at mas pakinggan pa yung plano ng Diyos para sa Kanya. Ngayon kasi, no? An eye for an eye, a tooth for a tooth. Pero si Jose, matuwid na tao. Piniling manahimik, piniling maging matuwid, kahit siya na mismo yung nasaktan, kahit siya na mismo iyong nawalan. And it takes so much courage and humility to do that. Kailangan ng kababaang loob para maging kagaya ni Jose, na kahit ikaw yung saktan, kahit ikaw yung mawalan, kaya mo bang maging mabuti? Ngayon, ang hirap, no? Pag nasaktan ka, dapat manakit ka rin. Kapag siniraan ka, dapat manira ka rin. Kapag nawalan ka, dapat mawalan din yung iba. Dito pa lang makikita na natin kung gaano katuwid si Jose. Nasaktan, nawalan, pero nanatiling matuwid at mabuti. My dear friends, when we are hurt, kapag nasaktan tayo dahil yung mga pangarap natin di natutupad sa ating harapan, sana wag nating gamitin yung sakit na ating pinagdaraanan para makaramdam din ng sakit yung ibang taong nasa paligid natin. But all the more, sabihin natin kagaya ni Jose, mananatili at magtitiwala sa plano ng Diyos. Tama nga naman, masasaktan tayo, and for a time, we will never understand the will of God for all of us. Kasi siguro, pagkatapos rin ng pagpapakita ng anghel sa panalangin kay Jose, hindi naman niya buong naintindihan lahat eh. Meron pa rin takot, meron pa rin pag-aalinlangan, pero buong-buo yung pananampalataya at pagtitiwala ni Jose sa plano ng Diyos para sa kanila. Mga kapatid, ganun sa ating disposition natin, especially when our dreams are broken in front of us, sabihin natin, yes, masakit ito, mahirap tong pinagdaraanan ko, pero magtitiwala ako na merong mas magandang plano yung Diyos para sa akin. This is not the end of everything, but I believe that there is something more that God has prepared for me in store. At yung pagtanggap na yan, na may ibang plano yung Diyos para sa iyo, napakahirap, kaya kailangan natin ng labis-labis ng pagtitiwala at pananampalataya. And we will never be able to find that strength
and the trust kapag hindi tayo marunong manahimik. So si Jose, matuwid. Pangalawa, si Jose, napakatahimik. Actually, wala nga siyang sinabi dito eh. Wala nga man lang na aray, wala. He was so silent. And most of the time, we associate silence with weakness. Kapag tahimik, ang hina. Di ba, nung mga bata tayo, mga bata kami, kailangan, anak, dapat aktibo ka, dapat maingay ka sa classroom, dapat recite ka ng recite. Ganun yung expectation ng mundo sa atin eh. The more you speak, the more powerful you are in the eyes of the society. Di ba? Kaya nga yung mga mabuboka, kala natin sila yung napakalakas. Sila yung sikat. Sila yung trending. Pero si Jose, may isang bagay na itinuturo sa atin ngayong gabi, na merong kalakasan sa katahimikan. That there is power in silence. At doon sa kanyang katahimikan, doon niya napakinggan ang tawag ng Diyos at boses ng Diyos, yung plano ng Diyos para sa kanya. Kaya nga pansin ninyo, kapag mga panahong ganito, we preoccupy ourselves with so many distractions. Video okay dito, happenings dyan, party-party dyan. Dami nating mga noises. Kasi kala natin, the more noise, mas masaya. The more noise, mas bongga. Pero si Jose, sinasabi niya, meron ding kalakasan na mahanap sa katahimikan. And so, I challenge all of us, my dear friends, especially ngayon habang naghahanda tayo sa Kapaskuhan, sana magkaroon tayo ng taimtim na oras para magdasal bilang isang pamilya sa ating paghihintay kay Kristo. More than the external things, more than the external preparations and programs, yes, they make us happy, they make this season very festive. Pero sana meron ding katahimikan para balikan ang tunay na rason kung bakit merong Kapaskuhan. At yun ay yung pagdating ni Kristo sa ating mga puso't isipan. And we will never learn how to listen to Him kapag hindi tayo marunong manahimik. Ang pananahimik, ito rin yung makapagbibigay sa atin ng lakas para mahanap ang boses ng Diyos sa ating buhay. So sa ating pagpapatuloy sa ating misa ngayong gabi, ipagdasal natin yung dalawang bagay. Una, yung kababaang loob para pakawalan yung mga pangarap na hindi para sa atin at para sundin ang mas malaking plano ng Diyos para sa atin. At ang pangalawa, ipagdasal natin ang biyaya ng katahimikan ng puso. Hindi lang external noise, kundi katahimikan ng puso para pakinggan ang plano ng Diyos para sa atin. Lagi nating tatandaan, minsan kailangan nating pakawalan ang ibang pangarap para maganap ang mas malaking pangarap ng Diyos para sa atin. The broken dreams of Joseph was made whole through a dream. Ang pangarap ni Jose, ang mga nawasak na pangarap ni Jose ay muling nabuo sa pamamagitan ng pangarap ng Diyos para sa kanya. So when you find yourselves sa mga sitwasyon na parang wala nang pupuntahan yung direksyon, magtiwala at manahimik dahil alam ko at naniniwala ko, hindi pa yan yung ending ng istorya mo. May mas maganda pang plano na inihanda ang Diyos para sa'yo. Magtiwala ka lang.